Magandang araw sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel, Bizduck Reacts Yun TV. Bigyan natin ng reaction ang hula ni Madam Wendra kay Senator Bongo. Totoo kaya itong nakita sa hula ni Madam? At ngayon hindi na natin patagalin pa, ito na po ang hula ni Madam Wendra kay Senator Bongo. Mga nanonood. Again and again, ito po ay for entertainment use. Ito po ang ating pagbabasa ng tarot. Ang babasahan natin ngayon ay isang hiniling po talaga to sa akin. Senador na ang pangalan niya ay Bongo. Kilalang kilala naman natin to kasi lagi siyang kadikit ng ating dating presidente Duterte. Ano po? Ito po. Again and again for entertainment use. Tanggalin ang mga negative at ang take lang ay ang positive. Yan. Haluin natin. Ayan. Dito, pabali-balentong ho ito ha. Kaya, huwag nyo nang questionin yung balentong, yung ganun. Kasi ito ho ay depende sa nagbabasa. Ano po? Wala naman deal po yun. Tarot, ipakita mo kung ano nakikita mo sa ating senador na si Bongo. Yan. Ito po ang kinuha ko na tarot. Medyo ano yan. Nakita mo sa akin, tarot. Magsasabik sa akin ng totoo at ipakikita natin sa buong mundo kung ano nakikita natin. Kung makikita nyo po, ito ay gumuguhong pag-asa. Ito po ay kanyang nararamdaman pero ipinaglalaban niya. Kaya nga po nakatayo siya. Nakatayo itong tore na ito. Gumuguhong pag-asa ito sa kagustuhan niya na matulungan ang ating dating presidente na makauwi at mabigyan ng hustisya. Inilalaban po niya ito pero pakiramdam po niya nangihina ang kanyang kalooban dahil tila baga gumuguho ang pag-asa niya pero ang sabi niya hindi, maninindigan siya kaya nakatayo siya. Kung nakaganyan po, ibig sabihin niyan susuko na siya. Kaso nakaganyan po. So pilit na pinaguguho ang pag-asa ng kanyang pangarap upang ito po. Etong lalaki, blue, ay matanggal niya dito sa tore ng pagdurusa. At kung makikita niyo po, hindi tao itong isang ito na hindi po ito tao. Ito po ay isang, alam niya na karamdaman, na alam niya na ang pag-asa lang ay ang makabalik o yung ipaglaban ng niya, yun ang magagawa niya. Kasi alam niya na itong taong ito na naka-blue, ito, ay unti-unting kinakain ng kanyang karamdaman. Kaya po, dugo, ibig sabihin siguro yung kanyang sugar or yung cholesterol or yung something about the blood circulation, especially kaya nakabaliktad, tumatama na siya sa parang makakalimutin na or dementia or something. Yan po. Again, binabasa ko lang po ang tarot ha. Ito, kailangan po ni Senator Bongo na ingatan ang kanyang sarili. Alam niyo po kung bakit? Lagi po siyang, kagaya po ni Senator, Bato, siya rin po ay apple of the eye ng mga taong gustong sirain ang pamilyang Duterte. Ayan po. Nakikita niyo po ito? Siya po ito. Bakit pilay siya? Kasi po, nagdadalawang siya, hindi siya makaikot, hindi siya makagalaw ng gusto niyang galaw. Kasi po, dinadahan-dahan niya ang bawat action niya dahil may isinasaalang-alang siya na tao. Yun ay ang pamilya niya at ang mga mahal niya sa buhay. Pero, nakita niyo po itong 1, 2, 3, 4, 5. Ito po ay power. Ibig sabihin nito,
may mga taong 5 tao na makapangyarihan na tumitingin at nagwa-watch out sa kanya upang siya ay mapilayan or upang siya ay bigyan ng isang, for example po, ay kasalanan. Kung ano man po yun na ididikit sa kanya, kaya kinakailangan po siyang mag-ingat. So, ibig sabihin, may magdidikit sa kanya, pag-iinitan siya, pero laban lang po kasi ayon po dito, kahit parang pilay-pilay siya o maapektuhan siya, maso-survive daw po niya. Ayan. O ano naman kaya iyan? Panukalang batas ito. Marami siyang isusulong na batas na ito ay tungkol pa rin sa pagpapatuloy ng controversial na pagkalkal tungkol sa mga anomalya ng gobyerno. Ito dito medyo delikado siya. Kaya po nakita nyo nakaganyan. Ito po yung batas. Bakit sinabing batas? Wala naman siyang hawak na timbangan. Kasi po, kung makikita nyo po, mayroon pong swords. Batas po ito na ipapatupad. At kung makikita nyo po na nakaangat ang kamay at nakikita nyo po ay babae, inang bayan po ito. So ang ibig sabihin po, gagawa si Senator Bongo ng isang batas na pagtitibayin kaya nakaganon, upang alamin ang katotohanan at hindi makalimutan ang tungkol sa flood control at sa iba pang anomalya na kinasasangkutan ng korupsyon. So, kailangan mag-ingat po siya kasi kumbaga tatalakayin niya talaga dito at ilalaban ang korupsyon. Kamahawa yan. Ay, Sus Maria Josep. Alam niyo ito kung bakit nakabaliktad? Mayroon po siyang imumungkahi sa ating gobyerno na kinakailangan, ito tungkol sa isang lalaki. Siya mismo magmumungkahi po na kinakailangan na itong lalaking ito, hindi po ito presidente, pero ito po ay may kinalaman sa korupsyon na kinasasangkutan ng gobyerno ni Saldico at ni Romualdez. Ibig sabihin po nito, siya po ay gagawa ng paraan upang si Mr. Romualdez at si Saldico ay maiharap sa publiko. Pero may kasama po siya na lalaban. Ito po. Maaring ito ay kasama niya sa mga senado, pero tandaan niyo po, sa pamamagitan po ng pagiging determinasyon ni Senador Go, marami pong mga senado ang susunod sa kanya. Di ko po alam kung bakit, pero yung dating mga matitigas na senado, yung mga dating pikit at bingi at nakapiring na sinasabi na nabayaran o na sinasabi na may natanggap, 'di ba? Nakita naman niya sa mga balita, hindi na po yan hearsay. Sinasabi ko lang po. Dito po nagtataka ako bakit susuportahan nila si Mr. Bongo sa isang panukala tungkol po kay Romualdez at kay Saldico. Hindi ko po alam kung anong batas na gagawin nila. Yan po. Pero ang magpapasimuno po ng batas na yon na paglilitis o pagkalkal na ipagdidiinan niya ay si Sir Bongo. Di ko alam kung bakit lumabas na siya talaga. Pero may mga senado pong nasa paligid na susuporta rin. Magkakaisa po. Okay? Ito, kailangan din itong ni ating Senador Bongo na patunayan. Ito po ay isang biglaang pagbibintang sa kanya na kailangan niyang malusutan. Maaring ito po ay pamunuan ng isang tao. Shadow pa po siya eh.
Pero ito pong taong ito ay pipilitin na ito, nakita nyo ito? Yan po ay karangyaan. Yan po ay karangyaan. Tapos yan po ay yun yung ating dating presidente na si Duterte. So may isang tao na mag-aano sa kanya na gagawa ng isang demanda. Demanda po ang lumalagay dito o reklamo kung saan dapat daw niyang patunayan katulad ni Senador Bato na wala rin siyang kinalaman sa anumang hakbangin o dating ginawa ng dating Presidente Duterte tungkol sa paglaban sa droga. So, may isang taong nanggigigil na idiin din siya. Sino kaya itong taong to? Hindi naman ito actually, nakaupo rin siya. Kasamahan din nila ito. Wala siyang mukha, wala pa siyang lalaki po siya. So, mag-ingat po. Mag-ingat. Or, kung wala naman silang itinatago, di patunayan na lang niya, ilabas na lang niya para malinis ang kanyang pangalan. Ito po'y parating sa kanya. Yan. May mga taong nag-iisip sa kanya po kung talaga bang totoo siyang kaibigan at kapatid at hindi siya traidor. Ito po ay susubukan ng panahon. Kaya kay Senador Bongo, humanda po kayo kasi susubukan po kayo ng panahon para patunayan kung kayo talaga ay legit o totoo ba ang hangarin ninyo at totoo ba ang pagmamahal ninyo at pagkalinga at kapatid kayo talaga sa puso at sa espiritual ng ating dating presidente. Ayan po. Susubukin po kayo ng mga tao sa paligid ninyo. Mag-ingat po kayo kasi may mga taong kakausapin kayo para bumitaw sa pagsuporta sa ating presidente dati upang maibalik siya dito. Sana po ay malampasan nyo to. Kasi ito, kakausapin kayo ng masinsinan. Pero, oras na mapatunayan ninyo ang loyalidad ninyo, may dalawa pong sorpresa. Ayan, dalawang sorpresa na manggagaling sa mga taong nagmamahal sa ating presidente, which is yung mahihirap. Ayan po. Sasabihin na naman ng iba na bias ako, ito po, kitang-kita po, lahat ng mga tumalikod, tinalikuran, lahat ng, ito po yung mga taong nagdudusa, ito po yung mga taong naghihirap, ito po yung mga taong feeling nila wala ng pag-asa. Yan po ang, ibig sabihin, mga taong mahihirap, kaya dalawa po, Kaya, para po sa inyo, Senador Bongo, sana malampasan ninyo ang trial ng katotohanan kung ano ba talaga, kung loyal ba talaga kayo o isa rin kayong traidor sa ating dating presidente. Yan. Susubukan kayo. Anong pa yan? Pagsubok na yan. Kapit lang po sa ipinaglalaban ninyo. Nakukuha nyo po ang puso ng masa. Hindi po nakakalimutan. Ito po yun, kaya po nakaganyan, yung pentacles, yan po ay yung mga fund, corrupt fund, yung parang ganon. Kaya kayo kung nakaganyan, ibig sabihin, maganda po to. Pero pag nakaganyan, yun yan, sinasabi ko, ito yung corrupt fund o yung sinasabi natin na nawawalang pera ng kaban ng mamamayan ng bansa. Nakita nyo po ba ito? Ito po ay 100 sa kaliwanagan. Ibig sabihin, tama ang tinatahak ninyo. Ayun, tama ang tinatahak ninyo. May daan. Although, para kayong pumapasok sa butas ng karayom. Yan may butas, may tunnel, pero may daan.
Ibig sabihin po nito, tiyaga lang at matutumbok ninyo po. Marami po kayong magkakatulong-tulungan. Kaya po magiging green ang lahat ng bagay. Ibig sabihin, magtatagumpay po ang inyong ipinaglalaban sa anti-corruption na yan or pag-iimbestiga. Magtatagumpay po kayo dahil mismong ang buong sitwasyon na ang maglalabas ng katotohanan. At kung ang akala po ng lahat ay nahihirapan kayong lahat ng Senado na nagsama-sama sa pamumuno ninyo at sa pamumuno pa ng iba pang matataas na Senado, ayon po dito sa tarot ninyo, mabibigyan nyo po ng liwanag ang lahat at masusolusyonan at matutumbok kung sino ang talagang nakinabang sa kaban ng bayan.